Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid na mga Pilipino. Madami akong isi-share sa inyo pero busy dito. Pero ang sabi ng Panginoon sa Mateo 10:22, I hope na tama ako na Mateo 10:22. Basta nasa Mateo 10 yan. Most likely sa verse 22 nga. Kamumuhian tayo ng lahat dahil tayo ay mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. Kamumuhian tayo ng lahat dahil tayo ay mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. So, yan ang Bible talaga, di ba? Yan ang turo ng Bible. Tapos yun nga, yung Bible, dapat i-interpret natin siya in context, di ba? So in context ng kung kailan siya sinulat at ano yung purpose, bakit siya isinulat, ano yung circumstansya ng kung sa Old Testament anong circumstansya ng sa Israel ang nangyayari, anong mga circumstansya sa Israel ang konteksto kung bakit isinulat ang Isaiah, sinulat ang Jeremiah, isinulat ang Joshua, mga ganyan, di ba? Sa New Testament naman, anong circumstansya sa Efeso, bakit sinulat yung letter to the Ephesians? Anong konteksto sa Roma, bakit isinulat yung Mark at saka yung Romans, di ba? Tapos si Theophilus, matindi yun. Magandang marami tayong kaya lang busy nga dito. Pero importante yun, yung ganung pag-aaral. So kasi minanipula din eh. So, di ba, may mga post ako, pakinggan niyo na lang sa English yung mga bago. Yung tungkol sa mga Native Americans saka mga African Americans, yung pagmamanipula ng mga demographic data na lumalago daw sila at saka thriving, umaasenso, lumalago at umaasenso ang populasyon ng mga Native Americans saka mga African American dito sa Amerika. It's a fake. Minamanipula talaga. Pero ang totoo, may nangyayaring gradual genocide sa kanila talaga. Kasi ganun gusto nilang tabunan yung kasalanan nila eh. Hindi kasi sila nananampalataya sa Panginoong Hesus, di ba? Kailangan mo kagaya ni Adan at ni Eva nung nagkasala sila, wala silang saplot, di ba? So kailangan nila ng saplot, kailangan nila ng covering. So ngayon kino-cover nila yung gumawa sila ng mga dahon. Yun ang ginawa nilang pang-cover ng katawan nila. So very yung nakedness at saka covering. Importante ang the biblical theology of nakedness and clothing. So ngayon, itong ginagawa nilang ganito, kino-cover nila. Mga mga fig leaves. Gumagawa sila ng mga damit ng mga fig leaves. Kasi nga, ayaw nila ang provision ng Diyos. Ang provision kasi ng Diyos, di ba, righteousness of Jesus Christ. The righteousness of Jesus Christ imputed to us by faith. So, yan yung doctrine of justification, di ba? Mag-aral po tayo, ha? Mag-aral po tayo, wag po tayong tamad kasi ayan na ang China, mga kapatid. Tapos itong presidente dito, kaalyado natin itong bansang ito, mag-boyfriend sila ni Putin. So, nako mga kapatid, hindi nakakatawa pero hindi rin nakakatawa. Sorry na rin sa mga LGBTQIA+ na mga kapatid natin kung na-insulto kayo sa sabi kong mag-boyfriend sila. Pero malamang totoo malamang kasi dati before siya maging presidente, pumunta yan doon kasi nga magtatayo siya ng hotel niya doon sa bansa ng mga Ruso. Sa Stalingrad ba yun, sa Moscow o sa St. Petersburg, ewan ko kung saan, basta pumunta siya doon. Tapos yun na, mag-boyfriend nga sila.
So matindi 'tong mga 'to, matindi 'tong mga ano na 'to, mga non-believer talaga, mga sorry, pero talagang masasabi mo talagang mga demonyo talaga. Pero maliligtas nga sila, puwede naman silang maligtas, 'di ba? Kaya lang 'yun nga, hindi nahihiya at saka hindi nagsisisi, remorselessly shameless. So ngayon delikado tayo, 'di ba? Andiyan ang China, tapos etong kaalyado natin na presidente nitong ninakaw nilang bansa na ito, boyfriend nga ni Putin. Paano yan ngayon? So mag-aral tayo, kailangan natin mag prayer, fasting, Bible meditation, individually at saka corporately. Okay? Prayer, fasting, Bible meditation, individually and corporately. Tapos kailangan nating maging masipag sa pagbabasa ng Bible araw-araw. Huwag na tayong tatamad-tamad kasi kailangan natin ng anointing ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit kakausap sa atin sa pamamagitan ng Biblia, mga kapatid. So we need the Bible, we need to feed on the Bible every day. Pwedeng daily bread. May daily bread na app naman, di ba? So maraming kasalanan kasi na, so ang nagmamadali din ako kasi 44 minutes na ako nakipag-usap sa mga kapatid nating Bisaya at Binisaya at Mindanao noon. 44 minutes yun, tapos ngayon kakausapin ko pa kayo. Kanina nakipag-usap na ako sa mga Amerikano. So medyo ngarag-ngarag na ako, mga kapatid, pero kailangan yung yung genocide, yung Palestine, 'di ba? In-explain ko na sa inyo. Di ba, hindi ko sabi, tignan niyo nga sa Romans, 'di ba, na sabi ng Panginoon, at saka yung basta yung not once, 'di ba, Matthew 24, 'di ba? Hindi cleansing ng Panginoon yung temple, 'di ba? Tapos kinurse niya yung fig tree, Matthew 21 yan. Tapos yung pinaliwanag ko nga yung parable of the tenants, 'di ba? Na ito na yung anak, patayin natin para mapasa atin na itong lupa. So yung mga, tapos sa Matthew 24 sinabi na ng Panginoon na walang gigibain talaga ang Jerusalem, tapos ma-exile sila, ma-scatter sila, di ba? So nangyari yun ng AD 70. So katulad ni Adan, ang mga Israelitas ay naging covenant breakers at in-exile na sila. Yun na yung final exile. So hindi na natin pwedeng sabihin na people of God pa rin sila, kasi they are the condemned people of God, divinely condemned people of God. Hindi tayo ang magkukondena sa kanila, di ba? Aabutin nga natin sila sa pag-ibig at saka sa katotohanan, di ba? Yes, Jesus is full of grace and truth. So sa mga kapatid nating mga Hudyo, kailangan full of grace and truth din tayo. Pero hindi nga natin pwedeng i-compromise yung truth. Ito yung truth, talagang under the judgment of God sila. Pareho na sila ng mga Gentiles. Hindi na sila special. Ang special people of God, ang New Israel talaga, si Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo ang New Israel. Tapos tayo na united to Jesus by faith, we are members of Jesus who is the New Israel. So tayo, New Israel na rin. Di ba? At saka new temple tayo, new creation tayo. Di ba? So because of our union with Jesus by faith. So ngayon, kailangan nating i-preach yun, di ba, sa mga Israelitas. So ngayon, hindi na kanila yung lupa na yan kasi nga inoccupy na ng mga Muslim yan for at least 1,000 years, imagine. Di ba? Tapos yun nga, hindi pala World War II nangyari, World War I. So nakorek ako. World War I, igrinant sa kanila yan after World War I. So
So, yun, na-correct ako doon. So, mali ako, di ba? World War I. Pero basta hindi pa rin, well, kung kailan man yan igrinant ng mga puti sa mga Hudyo, mali. Kasi walang, yung Palestinians, di ba? Yung mga Muslim na mga kapatid natin na Palestinians, injustice yun sa kanila kasi milenyo na kanila yan di ba? Tapos biglang, may yung lupa namin pinamigay, parte ng lupa namin pinamigay, parte ng teritoryo namin pinamigay. 'Di ba? So injustice talaga 'yon. So ngayon, ang ano talaga paano yung mga Israelitas pwede rin ng two-state solution, pwede ring umalis sila diyan. Ayaw naman nitong bansa na ito kasi nila 'yan. Puppet nga nila. Kawawa nga yung mga kapatid nating Hudyo kasi parang nalagay sila sa alanganin diyan sa Israel Kaya yung mga Israelitas, buti pa, umalis na sila dyan. Lumipat na lang sila sa ibang bansa Kaya lang yung mga Zionists nga, yun naman ang problema, di ba? So, pero kailangan i-preach talaga natin yung katotohanan. Ngayon, dyan din, ganun din, di ba? May mga genocide din sa mga land grabbing na nangyari dyan sa mga tribo. Di ba? Mga tribo, mga katutubo ng mga kapatid natin mga katutubo both sa Luzon, sa Visayas, especially sa Mindanao. Nagkaroon ng mga genocide, nagkaroon ng mga land grabbing, systemic genocide and systemic land grabbing na sponsored ng gobyerno ng Pilipinas. Panahon ng Amerikano nagsimula meron na nung panahon ng ng Kastila, pero yun nga yung mga tumatakas daw na sa paniniil at panlulupig ng mga Kastila tumakas sila from Luzon and Visayas, lumipat ng Mindanao, pero kakaunti lang daw yon. Dumami yan nung colonization ng Amerikano at talaga namang karumal-dumal naman din ang ginawa ng mga Amerikano, kaya lang na kumbaga tumatanaw pa rin tayo ng utang na loob sa kanila dahil nga bumalik sila at pinalaya nila tayo sa mga Hapon. At ngayon, kaalyado natin sila. So, thank God, kaalyado natin sila. Dahil kung hindi, linamon na tayo ng China. Ang theory ko nga, tayo mga Austronesians, sa southeastern China tayo, mixed race, pati yung Austronesian languages, talagang ang proto-Austronesian languages mixed. Yun ang pagsusuri at theory ng mga scientifico. Pero siguro yung mga Chinese inano tayo, may lahi tayong Chinese siguro nagkaroon ng persecution, nagkaroon ng parang genocide. Bakit naglipatan yung mga Austronesians? Lumipat sila ng Taiwan. Siyam na tribo from Southeast Asia, Southeast China, tumawid ng dagat, napunta ng Taiwan yung mga ninuno natin. Siyam na tribo yun. So yung isang tribo, hindi na kontento sa Taiwan, mas lumayo pa, pumunta ng Pilipinas. So hindi ko alam kung ano yun, strategic ba yun o na kung sakali, di ba? Anong mangyari? Nandun na tayo sa Pilipinas. Kung ipe-persecute pa rin yung mga nasa Taiwan, siguro makakalipat sila ng Pilipinas hanggang kumalat tayo ng Indonesia, etc., hanggang Madagascar. So ngayon nung lumipat tayo diyan, meron din tayong mga atrocities na kinumit siguro, hindi ako sure. Meron ding mga massacre siguro na nangyari ng mga kapatid natin, mga Ita, mga I don't know, mga nauna na mga Pilipino, mga original na Pilipino. So tayo na Malay race, hindi tayong original. Kaya kailangan mapagpakumbaba tayo, di ba? Nagpapakumbaba tayo, hindi tayo mayabang, hindi tayo arrogante. Kailangan mapagpakumbaba tayo kasi wala tayong ipagyayabang. Kaya nung kinausap ko nga si Tatay Digong sa Bisaya, sabi ko, wala siyang karapatang magyabang kasi yung mga mga ninuno niya systemic genocider tsaka systemic land grabber, di ba? O ganun din ako, Ilocano ako, di ba?
Kapampangan, 'di ba? Ganun din eh. Ganun din yung meron din talagang kasi nga si Marcos nga ang presidente. O yung Isabela, 'di ba? Kung saan ako galing. Eh, hindi naman Ilocano 'yan eh. Originally hindi naman Ilocano 'yan eh, 'di ba? Isabela, Cagayan, 'di ba? Mga ano, mga Ibanag, mga Kaggi, mga Itawis, o sila mga original diyan, 'di ba? So, kaming mga Ilocano dapat mapagpakumbaba, hindi pwedeng mayabang, 'di ba? Tsaka magsilbi, mahalin natin yung mga kapatid nating o mga taga Isabela, mga taga Cagayan, mga taga Nueva Vizcaya. Mahalin natin yung mga kapatid natin na mga Ibanag, mga Kaggi, mga Itawis. Ang dami nga nila, hindi ko na nakalimutan ko na nga yung iba, basta yung tatlong yun, lalo na yung Ibanag. Kasi yung meron kaming ano na Ibanag eh, si best friend namin. Si Macon. Hello, Macon. Saka si Graciel, saka si Marlet, yan mga best. Si Jojo. Yan, kami mga magbe-best friend sa ano, sa high school. Si Macon, ano yan. Kaya iba-ibang lahi kami. Si Macon, ano yan, Ibanag. Si Graciel, ano sila, San Guillermo eh, di ba? Yung doon talaga sila galing. So, yun nga, kailangan tayong magpakumbaba. Tapos yung mga katutubo nating mga kapatid, i-uplift natin sila, irespeto natin sila. Kasi marami tayong injustices na ginawa. Mga ninuno natin. Hindi, systemic ha, hindi, kagaya ng pamilya ko, binentahan kami ng lupa eh. Binayaran naman namin eh. Yun nga, pero systemic nga yun na ano, systemic land grabbing nga yun, saka systemic occupation ng Isabela, yung mga lugar na yan. So, ganun din sa Mindanao. Matindi yun sa Mindanao, mga kapatid. Grabing ano, o kaya Mr. President Bongbong Marcos, wag na tayong maging revisionist. Ito ginagawa dito sa Amerika. Yung ano, pakinggan niyo na lang yung ano, yung the trust issue na video. Yung dito tinatabunan yung ano eh. Tinatabunan yung issue tungkol sa na ano, yung mga Native American daw, tsaka mga African American growing and thriving. Oh. It's a fake, di ba? Panoorin niyo na lang, hindi ko na ulitin. Basically, minamanipula nila ang statistika. Pero nabuking sila kasi si Lord eyes of fire. Paano kung naisip yun? No? Nagising ako tapos naisip ko na lang na magtanong ako sa AI ng ganun. Ng umaga hanggang sa... Parang mali ito nabuking sila. Okay. Ganyan pala kayo. So talagang inuubos talaga mga kapatid ang mga Native Americans at mga African Americans dito sa Amerika. Inuubos talaga nito mga Nazi na ito, yung presidente nila Nazi. So diyan din Apo Marcos, Presidente Marcos Jr. Wag nang maging revisionist kasi hindi healthy para sa iyo, hindi healthy para sa iyong asawa, hindi healthy para sa iyong mga anak. It's okay, 'di ba? Hindi naman kayo ang nagkasala eh. Si Apo Marcos Sr. naman ang nagkasala eh, 'di ba? Tapos yan nga si Madam Imelda, kailangan before niya harapin ang Diyos. Before niya harapin ang Diyos, kailangan niyang mag sorry sa Diyos, magkaroon ng repentance. Don't be afraid of God, 'di ba? Yung dalawa yan eh, si Adan at si Eva, gumawa sila ng, kasi nakedness and nakedness and clothing. Gumawa sila ng pang-cover nila. Diyan din, parang kino-cover din yung tungkol sa martial law, tungkol sa sa systemic land grabbing, systemic genocide na nangyari nung panahon ng martial law. Tapos mga extrajudicial killings, mga torture, diba? Yung martial law. Tapos yung ill-gotten wealth. Kino-cover yun. Hindi na, di ba? Wag na po nating i-cover kasi hindi magkakaroon ng healing. Parang nana yan eh. Kailangan yung nana ilabas eh. Meron akong very close sa akin, yung paa niya namaga na talaga. Talagang namaga, hindi na siya makalakad, nahirapan na siya lumakad. So dinala na siya sa doktor.
Akong nagsabi na dalhin niyo na sa doktor, hindi na siya makalakad. Nagagalit na ako. Matindi talaga din ang boses ko, ano? Nagagalit ako kasi yung magulang dinala sa doktor. Gumaling eh. Kasi ang ginawa, yung injection, sinaksakan ng injection na walang laman, hinigup gamit yung syringe, hinigup yung nana. Hinigup tapos sinaksak uli, hinigup. Inano muna, anesthesia muna tapos saka ginanon. Hinigup lahat ng nana. Nung nawala yung nana, nagkaroon ng healing. O, ganun din yan eh. Yung mga nana yan eh. Yung tungkol sa systemic land grabbing, systemic genocide, yung mga torture, mga massacre, mga terrorism na sponsored, government sponsored, saka yung pagnanakaw ng yaman ng bayan nung panahon ni former president na yumaong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Kailangan yun kasing ilabas, kailangan siyang aminin, kailangan siyang i-repent para magkaroon ng healing po. Okay. Ngayon, mga kapatid na mga Kristiyano, hindi pwedeng tumahimik tayo tungkol sa mga ganyan. Pati yung ginagawa ngayon nila Senator Bato, nila Senator Bongo, sila Chis Escudero, grabe. Yung sa Senado, grabe talaga. Takot sila kay Inday Sara. Takot talaga sila kasi paano pag naging presidente nga naman si Inday Sara, takot sila mamatay dahil they are slaves to the fear of death. Mga non-believer eh. Pero tayo, hindi tayo mga Kristiyano, we are not afraid of death. We are not slaves to the fear of death. Diba? Pasan-pasan natin ang ating silya elektrika at hawak-hawak natin ang ating mga lethal injector, handa tayong mamatay. Pero ang mandate ng Panginoon sa atin is not to make disciples of all nations, not just to make disciples of all nations. Ano po yun? Translation yun ng mga puti. So ano siya, hindi siya raw translation, hindi siya yung theology ng mga puti, lalo na sila kasi cessationism, mga ganyan ang kanila eh. Meron namang maganda sa mga puti, yung Trinity, yung mga, di ba, hindi naman lahat masama, pero yung sa cessationism, problematic ang doctrine nila tungkol dyan. Tapos ito din, yung making disciples, yung Great Commission, problematic din ang nila, ang theology nila tungkol dyan, di ba? Kaya naapektuhan yung translation. Pero ang talagang translation yan is disciple all the nations. Idisipulo ang buong Pilipinas, idisipulo ang buong Taiwan, idisipulo ang buong West Papua. Huwag natin kakalimutan yung West Papua, mga kapatid. Mga ano natin yun, mga kamag-anak natin. Tama ba? Basta i-research nyo na lang. Basta maski na hindi natin kamag-anak, pero genocide sila. Apartheid, genocide, land grabbing. Ginagawa ng Indonesia. West Papua ba yun? Basta meron. Indonesia ang genocider, land grabber. So, huwag natin silang kalimutan. Pero kailangan idisipulo natin yung buong West Papua, buong Papua New Guinea, buong Indonesia, buong Malaysia, buong Singapore, buong China, buong Russia, buong North Korea, basta buong bansa, all the nations. Kaya hindi natin pwedeng iwasan yung mga political issues. Kailangan magsalita tayo tungkol sa mga systemic injustices, corruptions, tsaka mga genocide, mga land grabbing, mga kasamaan, mga evil, systemic evil, societal evil, hindi lang personal, individual evil, but societal. Kailangan natin magsasalita tungkol dyan kaya nga in-expect ng Panginoon na tayo, kamumuhian tayo ng lahat because we belong to Jesus. Dahil ang talagang tinitiran at pinupuspos ng Espiritu Santo sa grasya, sa kapangyarihan at sa kanyang mga kaloob, talagang magsasalita yan. Magsasalita yan ang against injustices. At magiging persecuted talaga yan. Walang pastor na hindi ipe-persecute. Yung talagang totoong pastor talaga, ipe-persecute talaga. Hindi talaga So mga kapatid, again, surrender unto the Lord. Surrender unto the Lord. Marami pa tayong pag-uusapan. Pero pagod na ako. Magpapahinga na ako. Pangatlo na to ngayong araw na to. Ay, ano pala. May mga nangyari sa trabaho na hindi ko alam kung
Ang ano ko, ang paniniwala ko, totoo yung pakikitungo sa akin eh. Tapat eh. Tapat ang pakikitungo sa akin. Tapat ang motibo, ganyan. Pero hindi ko alam anong gagawin ko kasi hindi ako sure. Eh, hindi naman Kristiyano. Pero balay mo, di ba? Baka naman gusto ng Diyos na sharean ko siya, etc. etc. Nung April 3 yata yun, nagkaroon ako ng anong April 2 ng gabi, ibig sabihin, nagkaroon ako ng panaginip, napanaginipan ko. Hindi ko ngayon alam kung, basta marami akong mga panaginip at saka ako nakikwento sa inyo na talagang galing sa Panginoon. Pero hindi naman lahat ng mga panaginip ko galing sa Panginoon. Siguro merong more than 10, pero yung naaalala ko talaga, mga 6 na mga panaginip ko na talagang hanggang ngayon naaalala ko. Pero clear na leading ng Panginoon. So isa to, April 3. April 2 pala ng gabi. So nung April 3, nag-decide ako na gagawa ako ng sulat, ganyan. Papadala ko. Ayun. Mali din yung ginawa ko, mali din yung sinulat ko. Pero hindi ko alam nung gagawin ko eh. Basta kailangan ko mag-act kasi para malaman ko na kung ano ba to. Tunay ba ito o tanso, di ba? Tunay ba ito o tanso? Ay, tanso. Ano sila, mga puppets of color, mga tuta sila ng mga Nazi. Tuta sila ng mga Nazi, ng mga puting goons at conquistadores ng Amerika. Pero ang nangyari, hindi tinigil na yung kontrata ko. Pinutol na yung kontrata ko. So ngayon, wala akong trabaho. Pero ang ano ko naman, thank you Lord, kasi nakita ko ang katotohanan na expose sila sa akin ha. Kasi nandun pa rin sila sa trabaho. Pero ay nako, sabi ko, talagang kontrolado talaga ng mga Nazi ang San Francisco, both mga corporations, mga non-profit. Tapos may mga tuta nga sila. Hindi ko akalain kasi napakabuting tao. Yung pala tuta. Yung sa atin, 'di ba, berdugo. Mga berdugo. So, may ganyan mga kapatid. So ngayon, sign naman to sa akin na magpo-full time na ako, 'di ba? Kaya nakatatlo ako ngayon ng video. Ipagdasal niyo ako. Una, sanctification kasi alam niyo naman, marami akong bugok din ako eh. Gangster din ako. Goons din ako. Marami ding dapat linisin ng Panginoon sa akin. Pero kailangan ko na mag full time kasi ang dami nating tatrabahuin mga kapatid. Yung historical revisionism na yan, 'di ba? So titingnan din natin syempre una yung AI din. AI, robotics, quantum computing. Mga Christian talaga ang dapat kumilos. Talaga, repentant churches talaga. Both house churches and building churches. Small churches and big churches kailangan natin. Basta kailangan repentant churches. Tapos yung repentant Christians na miyembro ng mga repentant churches, sila ang gagamitin ng Panginoon para alagaan ng mga mahihirap. Yung Matthew 25, ano pala yun, no? Talaga palang yun, yung hindi yun mahirap dahil sa tamad, hindi yun yung walang makain, walang mainom, walang tubig, walang damit, walang saplot, walang tahanan, nasa bilangguan at may sakit, hindi dahil tamad, kundi dahil sa systemic oppression. Kaya pala ganun kasi yung konteksto nun before Matthew 25, Matthew 24 may persecution talaga di ba? May persecution, may mga false prophet, di ba? May abomination that causes desolation. So, merong mga invasion, may occupation, may colonization, may imperialism. Yun ang konteksto ng Matthew 25 Ganun pala mga kapatid. Kaya ngayon nakikita ko tong mga na to, mga kayamanan na to ng Amerika.
nakaw, mga resources na ninakaw. Oo, mga ginto sa atin, mga resources natin, resources dito, resources ng Pilipinas na mga ninakaw. Africa, grabe mga kapatid. So yun nga, yung pag sinabi natin ngayon mag-aral tayo ng Bible in context, kasama yung context ng imperialismo. Konteksto ng imperialismo, konteksto ng systemic na genocide, systemic land grabbing, yan, systemic apartheid, at saka gentrification, ganyan. Kasama yon. Okay, so Panginoon, salamat po, and tulungan mo po kami mga Pilipino, Lord. Iligtas mo kami sa China, proteksyonan mo kami from invasion, mula na pinaplano ng masamang diktador at gobyerno ng China against sa amin. Proteksyonan niyo po ang Mindanao. We pray for our President Bongbong Marcos. We pray also for our Vice President BP Sara, mga senador, mga congressman. Lord, in the name of Jesus, magkaroon ng katinuan, magkaroon ng, Lord, ang Pilipino din, ang sambayan ng Pilipino, Lord God. And patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kaming lahat ng mga Pilipino na magpakumbaba, and then maging magkaisa against sa China, and maging malinaw sa lahat ng mga Pilipino sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, Lord God, na ipag-pray ang mga Duterte dahil konektado sila sa China. Meron silang track record ng genocide, ng extrajudicial killings, and ganun din naman ang Presidente Marcos na merong silang background ng oppression, genocide, extrajudicial killings, torture, at yung ill-gotten wealth. Lord, we pray na we will humble ourselves and pray and seek your face and turn from our wicked ways so that you can hear from heaven and heal our land. Lord, yung mga may sakit, pagalingin mo po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yung mga may addictions, may mga possession ng mga demonyo, oppression ng mga demonyo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, palayain mo sila ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Lord God. Freedom, Lord God, and deliverance in the name of Jesus. Yung mga nangangailangan ng pinansyal, provide for their needs. Yung mga pinagpipray nila ng mga mahal nila sa buhay na maging maayos, maging matino, in the name of Jesus, Lord God. Baguhin mo ang kanilang mga buhay, Lord God. Iligtas mo sila, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Gawin mo silang mga disipulo ni Kristo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. And lahat, Lord, sa gobyerno, sa business, Lord God, in the name of Jesus, let the gospel spread, let salvation come. Marami ang maligtas from Mindanao, Visayas, and the Philippines, Lord God, na marami ang maligtas, Lord God, maging disipulo ng Panginoong Jesucristo. Puspusin mo ang bawat isa sa amin ng Espiritu Santo, Lord God. Proteksyonan mo kami at ang buong Pilipinas sa dugo ng Panginoong Jesucristo, and let angels guard us, ang bawat isa sa amin. Guardiyahan kami ng mga anghel, ang buong mga pamilya namin, guardiyahan ng mga anghel, at saka ang buong Pilipinas, guardiyahan ng mga anghel. And then, Lord, fill us all with the Holy Spirit. Fill us all with the grace, power, and gifts of the Holy Spirit. And then, feed us with your word. Feed us with your word. And then, Lord, build and establish repentant churches all over the Philippines who will serve the poor, Lord God. Serve the oppressed, Lord God. Yung mga naging biktima ng mga genocide, massacre, EJK, land grabbing, corruption, plunder, etc., Lord God, in the name of Jesus, Lord. Raise up mga Christians, repentant churches that will serve them, Lord God. Pati yung mga nabilanggo na mga unjustly na mga nabilanggo. And Lord,
The same way, Lord, yung mga magtatrabaho, Lord God, sa Bible translation, sa theology, sa history, na walang revisionism, sa medicine, psychology, psychiatry, artificial intelligence, robotics, quantum computing, dyan sa Pilipinas. Lord, i-bless mo sila, Lord, yung mga Kristiyano, Lord, repentant Christians na magtatrabaho niyan, Panginoon. And sa politika din po, Panginoon, sa gobyerno, Lord God. Linisin mo ang buong Pilipinas, Lord. Linisin mo kami individually, linisin mo ang aming mga pamilya, ayusin mo ang aming mga pamilya. Linisin at ayusin mo, Panginoon, ang buong sambayan ng Pilipino, Lord God. Mindanao, Visayas at Luzon. Oh God, salamat kaayo. Salamat kaayo, Lord. Salamat ng marami. Salamat ng marami, Lord. And pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Salamat po in Jesus name. Amen and amen. Pasensya na kayo, nagmamadali ako, pagod na ako at saka nauubusan na ako ng powers. Physical powers. Okay, hindi naman sa spiritual power siguro, physical powers lang. Okay, I love you all. Mahal na mahal ko kayong lahat. Bye.